Ang kwento kay Emma, isang masayahin at palangiting dalaga. Maaga siyang gumising, puno ng energy, at naghahanda papasok sa school. Si Emma ay isa sa pinakamatalino at pinakapopular na estudyante, at marami siyang kaibigang humahanga sa kanya. Sa kabilang banda, naroon si Dean, isang tamad at walang pakialam na binata. Huli siyang gumising, mabilis lang mag-toothbrush, at agad na naglaro ng video games. Samantala, si Barbara, ang nanay ni Emma, ay hinatid siya at ang kapatid niyang si Stacy papuntang eskwela. Pagdating sa school, sinalubong si Emma ng kanyang best friend na si Liz, at agad silang nagkwentuhan. Maya-maya, lumapit ang isang binatang si Stephen at bumati kay Emma. Kaagad namang nang-asar si Liz, na nagpahiya kay Emma at napakagat-labi ito sa kilig. Sa klase, inanunsyo ng kanilang guro na si Mr. Christensen ang isang exciting na biyahe papuntang Trinity Island. Sinabi niya na aalis ang bus ng alas 7 ng umaga kinabukasan. Sa lunch break, pinag-usapan ni Liz at ng barkada ang tungkol kay Emma at Stephen. Biniro nila si Emma na baka maging mas close sila sa trip na iyon. Pilit namang iniwas ni Emma ang usapan at gusto sanang mag-focus sa biyahe, pero abala ang mga kaibigan niya sa pang-aasar tungkol sa love life niya. Habang kumakain, napansin ni Emma si Dean na nag-iisa at nagbabalat ng mansanas gamit ang maliit na kutsilyo. Nahuli siya ng teacher na si Miss Collier at agad siyang pinagalitan dahil sa pagdala ng kutsilyo. Hinaila siya nito papunta sa principal's office. Sinabi pa ni Liz, "Kita nyo. Si Dean walang dala kundi problema." Kinabukasan, excited si Emma para sa trip. Nagpasalamat siya sa mga magulang niyang sina Barbara at Phil. Samantala, ayaw talagang sumama ni Dean, pero pinilit siya ng kanyang ama. "Pinaghirapan nating mapasama ka dito matapos ang mga kalokohan mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon." Wala siyang nagawa kundi sumama. Pagdating sa eskwelahan, pinapila ni Mr. Christensen ang lahat para sumakay sa bus. Habang umaakyat si Emma, bumati ulit si Stephen, pero hinaila siya ni Liz at bamulong, "Doon ka lang mag-focus, kay Stephen. Huwag kang mag-aksaya ng oras sa iba." Matapos ang mahabang biyahe, nakarating sila sa Trinity Island. Tumakbo agad sina Emma at mga kaibigan niya papunta sa pool at naglaro ng tubig. Sumama si Stephen, pero si Dean ay nanatili sa balcony, nagmamasid lang. Nang imbitahin si Emma sa isang boat party, unay tumanggi siya pero napilit din ng mga kaibigan. Doon, nadatnan niyang si Stephen ay may kasamang ibang babae at hinalikan ito. Nasaktan si Emma at umalis. Mula sa malayo, napansin ni Dean ang reaksyon niya at tahimik na nagmasid. Nilapitan niya si Emma at tinukso, "Mukhang enjoy ang boyfriend mo." Sagot ni Emma, "Wala kang pakialam, Dean. Hindi ka kasali rito." Biglang dumating ang mga pulis at sinalakay ang party dahil sa report ng paggamit ng droga. Nataranta ang lahat. Sa gitna ng kaguluhan, nadulas si Emma at nahulog sa dagat. Agad siyang sinagip ni Dean at iniligtas. Nakakita si Dean ng maliit na bangka na nakatali sa malaking barko, kaya pinasakay niya si Emma roon at pinutol ang tali para makalayo. Gulat na gulat si Emma, "Bakit mo pinutol?" Sagot ni Dean, "Hindi ako magpapahuli sa raid na to. Hihintayin lang nating mawala sila." Pero sa hindi inaasahan, dumating ang malakas na alon at tinangay sila sa gitna ng dagat. Kinaumagahan, kalmado na ang dagat pero wala na sila sa direksyon ng barko. Wala ring signal ang cellphone ni Emma. Naiinis siyang sinabi, "Kung hindi ka lang nakisama, hindi tayo malalagay dito." Pero si Dean ay kalmado at patuloy na naghanap ng solusyon. Sa di kalayuan, may nakita silang maliit na isla. Pinilit ni Dean na sagwanan gamit ang kanyang mga kamay. Sa wakas, nakarating sila at nakahinga ng maluwag. Sinubukan ulit ni Emma ang cellphone pero wala pa ring signal. Nakakita si Dean ng flare gun sa bangka at itinago ito. Nagpasya silang galugarin ang isla at nakatagpo ng isang maganda at malakas na talon. Namangha si Dean, "Ang ganda. Picturean mo." Naiinis na sagot ni Emma, "Seryoso ka ba? Nasa survival situation tayo. Samantala, subukan mo namang mag-enjoy kahit papaano habang nandito tayo. Makakahanap din tayo ng paraan para makaalis." Bumalik sa hotel si Mr. Christensen at galit na inatras ang trip ng mga estudyante. Nagpahayag si Liz na hindi na niya nakita si Emma mula kagabi. Doon lang nila natuklas ang parehong nawawala sina Emma at Dean. Agad na sinabihan ang kanilang mga magulang. Ang ama ni Dean na si Jack at ang magulang ni Emma na sina Barbara at Phil ay labis na nag-alala. Pagbalik sa isla, ipinagpatuloy ni Dean at Emma ang kanilang paglalakbay sa masukal na kagubatan. Naglakad sila ng ilang oras hanggang sa marating nila ang pinakadulong bahagi ng isla. Sinipat nila ang paligid, umaasang may taong makakatulong, ngunit lubos na abandonado ang lugar.
Nang mapagtanto nilang wala na silang ibang pagpipilian, nagpasya silang bumalik sa kanilang bangka. Ngunit pagbalik nila sa dalampasigan, laking gulat nila nang makita nilang wala na ang bangka, isang life jacket ang naiwan. Pagod at bigo, naupo silang dalawa, hindi alam kung ano ang susunod na gagawin. Habang papalubog ang araw, nang alap si Dean ng tuyong sanga at nagsindi ng maliit na apoy. Nang mapansin ni Dean na nanginginig si Emma sa malamig na simoy ng gabi, hinubad niya ang kanyang damit at iniabot dito. Kinaumagahan, nagising si Dean at hindi niya makita si Emma. Kinabahan siya at nagsimulang maghanap. Naabutan niya ito malapit sa dalampasigan, nagsusulat ng malalaking titik sa buhangin. Tinanong niya, anong ginagawa mo? Sagot ni Emma, sinusubukan kong iligtas ang sarili ko. Pumunta si Dean sa dagat para lumangoy at magpalamig. Habang ginagawa niya iyon, tahimik siyang pinagmamasdan ni Emma. Samantala, sa hotel, nakikipag-usap si Ginoong Christensen sa mga magulang nina Emma at Dean. Ipinabatid niya na aktibong hinahanap ng mga pulis ang kanilang mga anak at nakakita na sila ng bakas ng isang maliit na bangka sa dagat. Naiinis si Jack, ang ama ni Dean, at iminungkahi na kumuha na lang ng pribadong rescue team. Ngunit pinakalma siya ni Ginoong Christensen, sabay sabing, ginagawa ng mga pulis ang kanilang trabaho. Sa isla, naghahanap ng tubig si Emma nang bigla niyang maramdaman na may nakatingin sa kanya. Kinilabutan siya at dali-daling umalis sa lugar. Nang matagpuan niya si Dean, nagsimula silang mangalap ng mga dahon at sanga para makagawa ng maliit na kubo na masisilungan. Nagkaisa rin silang gumawa ng malaking SOS sa dalampasigan, umaasang mapapansin ito mula sa itaas ng isang rescue team. Para sa pagkain, nakakita si Dean ng puno ng saging at pumitas ng mga saging para sa kanilang dalawa. Naging matindi ang init sa isla, kaya ginupit ni Emma ang kanyang mahabang pantalon at ginawa itong short. Kinagabihan, habang natutulog si Dean sa loob ng kubo, humiga si Emma sa tabi niya. Sa kanyang pagtulog, napaharap si Dean kay Emma at inilagay ang kamay nito sa kanya. Kinabukasan, naliligo si Emma sa ilalim ng talon nang lumapit si Dean, humihingi ng sunscreen. Sabi ni Emma, naliligo ako dito, pumunta ka na lang sa iba. Napangisi si Dean at sagot niya, ikaw ang nagsabi na magbantay ako para sa kaligtasan, kaya nandito ako. Nakasimangot si Emma at sabi niya, sinabi ko yun dahil sa tingin ko may iba pang tao sa islang ito. Sa hotel, naging laman na ng balita ang pagkawala ni Emma. Sinabi ng pulis sa mga magulang niya na maliit na ang tsansa na matagpuan pang buhay sina Emma at Dean, at nagsimula na silang maghanap ng kanilang mga bangkay. Labis na nasaktan si Barbara sa balitang ito. Pinayapa siya ni Phil at sinabi, ako ang bahala kay Stacy sa bahay, pero huwag kang mawawala ng pag-asa. Mahahanap natin si Emma. Samantala, umupa si Jack ng helicopter at sinamahan si Barbara sa paghahanap. Lumipad sila sa ibabaw ng dagat, sinusuyod ang lugar para sa anumang palatandaan ng kanilang mga anak. Habang lumulubog ang araw sa isla, sinabi ni Emma kay Dean, miss na miss ko na ang pamilya ko. Para aliwin siya, naglibot si Dean ngunit aksidenteng nakatagpo ng bungo ng tao. Nagpanik si Emma nang makita ito. Siguradong may na-stranded din dito, katulad natin. Tingnan mo ang nangyari sa kanya. Paano kung ganito rin ang mangyari sa atin? Sinubukan siyang pakalmayan ni Dean at sinabing, hindi, baka mangingisda lang ito, o smuggler na napadpad dito ng aksidente. Hindi tayo katulad niya. May mga taong naghahanap sa atin, mga taong nagmamahal sa atin. Hindi tayo nag-iisa. Pangako, mabubuhay tayo. Magtiwala ka sa akin. Pagkasabi nito, lumapit siya at hinalikan si Emma. Para kay Emma, iyon ang kanyang unang halik. Habang lumalalim ang gabi, lumampas si Dean sa lahat ng hangganan ng pagiging malapit. At sa gabing iyon, unang naranasan ni Emma ang matinding kilig ng isang bagay na ligaw at mapusok. Pagdating ng umaga, nagising si Emma at hinanap si Dean ngunit wala siya sa tabi. Tinawag niya ang pangalan nito at desperadong naghanap. Natagpuan niya si Dean na naghuhukay ng butas. Nalito siya at tinanong kung ano ang ginagawa nito. Pero bago ito nakasagot, nadapa si Emma at nasugatan ang tuhod. Agad nilinis ni Dean ang sugat at inalo siya, ayos ka lang, gagaling yan. Paglaon, sa talon, nag-open up si Dean tungkol sa kanyang ina na namatay sa car accident. Tahimik na nakinig si Emma, naantig sa kanyang pagiging tapat.
Nagsimulang umulan at naglaro si Dean sa ulan, kaya sumali si Emma. Naghalakokan sila, nagsayaw at nag-enjoy sa magaan na sandali. Nilagyan ni Dean ng bulaklak ang buhok ni Emma, dahilan para siya ay ngumiti. Sinabi ni Emma, gusto kong ma-enjoy ulit ang bagyo. Ngumiti si Dean at naghanda para sa panibagong gabi ng pakikipagsapalaran. Samantala, isang buwan na ang lumipas mula nang mawala sina Emma at Dean. Idineklara ng pulis na malamang ay patay na sila at itinigil ang paghahanap. Ngunit si Barbara, ina ni Emma, at kaibigan niya ay tumangging sumuko. Nag-organisa si Barbara ng sariling search kasama si Jack, at namahaji sila ng flyers. Makalipas ang ilang araw, sinabi ni Jack, sinubukan na natin ang lahat, baka oras na para umuwi. Labis na nasaktan si Barbara at sumang-ayon, ngunit hindi pa rin siya sigurado. Balik sa isla, ikinwento ni Dean kay Emma ang tungkol sa isang berdeng liwanag na binanggit ng kanyang ina, na lumalabas tuwing paglubog ng araw. Nagpasya silang hanapin ito, dahilan para magkaroon sila ng bagong layunin. Lumipas ang mga linggo at lalo silang naging malapit, ini-enjoy ang ganda ng isla at ang pagkakaroon ng isa't isa. Naging malaya sila sa kanilang pagiging magkasama at naging intimate tuwing gusto nila. Isang araw, tinanong ni Emma si Dean tungkol sa una nitong karanasan. Natatawang sagot ni Dean, sa isang mas matandang kaibigan sa school. Nang tanungin siya ni Dean kung kumusta ang pakiramdam, nahihiyang inamin ni Emma, maganda, pero gusto ko pang mas maraming karanasan. Nakangiting sumang-ayon si Dean. Habang nag-iipon ng prutas, nakarinig sila ng tunog ng eroplano. Mabilis silang tumakbo sa isang open area. Hinanap ni Dean ang flare gun sa bag ni Emma, pero nawawala ito. Lumipad palayo ang eroplano, naiwan silang labis na nadismaya. Maya-maya, napansin ni Emma na may iba pang gamit na nawawala. Kinilabutan siya at sinabi, Dean, may iba pang tao sa islang ito. May nagnanakaw ng mga gamit natin. Ilang araw pa ang lumipas at isang eroplano lang ang dumaan sa isla. Wala pa ring dumating para magligtas. Sa kanilang kubo, nag-usap sila kung dapat pa bang umasa na makakauwi. Nagpasya silang tanggapin na lang ang sitwasyon at gugulin ang oras na magkasama sa kagubatan. Bigla silang nakarinig ng tunog ng hayop. Pumasok si Dean sa gubat para tingnan ito. Dahil nag-aalala, sinundan siya ni Emma. Habang lumalalim ang nilalakaran ni Dean, nakasalubong niya ang isang itim na panther. Tumakbo siya sa takot, at matapos ang habulan, nadapa siya. Pagdating ni Emma, nakita niyang hawak ni Dean ang dagwang kutsilyo, napatay niya ang panther sa pagtatanggol sa sarili. Samantala, sa bahay, pinilit ng pamilya at kaibigan nina Emma at Dean na magpatuloy sa normal na buhay. Ngunit sa isla, natutunan na nilang mangaso at bumuo ng sariling pamumuhay sa kubo, tinanggap na nilang baka walang darating para iligtas sila. Isang araw, habang nagpapahinga, napansin ni Emma na may mga nawawalang gamit na nahuhulog mula sa itaas. Pagangat ng tingin, nakita nila ang isang unggoy na nagtatapon ng gamit nila mula sa puno. At laking gulat nila nang makita nilang hawak ng unggoy ang flare gun na matagal nang nawawala. Inalok ni Emma ng saging ang unggoy at ibinato nito ang flare gun. Eksakto namang narinig nila ang tunog ng helicopter. Mabilis silang tumakbo sa open area at pinaputok ni Emma ang flare. Nakita sila ng helicopter crew at sa wakas, nailigtas na sila. Makalipas ang 3 buwan, nakabalik na sina Emma at Dean sa kanilang tahanan. Sa airport, sinalubong sila ng kanilang pamilya at mga kaibigan na puno ng galit. Dinala sila sa kani-kanilang bahay, at nang gabing iyon, bumisita si Dean kay Emma. Nag-usap sila tungkol sa kung gaano kaiba ang pakiramdam na makabalik. Halikan sana siya ni Dean pero umurong si Emma at ipinaliwanag na laging nasa tabi niya ang kanyang mga magulang. Inimbitahan niya si Dean sa party na inihanda ng kanyang mga magulang bilang selebrasyon. Kinabukasan, sa party, nagbigay ng talumpati ang mga magulang ni Emma tungkol sa pagbabalik ng kanilang mga anak. Tinanong ni Stacy si Dean kung bakit hindi siya sama-sama sa lahat. Tinawag siya ni Dean gamit ang senadorios, pero binaliwala siya ni Emma. Nasaktan si Dean at umalis. Naging sikat si Emma matapos ang pagbabalik, ngunit nanatiling nag-iisa si Dean. Kapag nagkakasalubong sila, saglit lang ang kanilang tinginan. Makalipas ang ilang araw, tinawagan ni Emma si Dean, pero hindi siya sinagot. Dumating si Stacy sa kanyang kwarto at sinabi, simula nang mawala ka, sobra ka naming namiss. Halos madurog sina mama at papa. Akala namin, hindi ka nababalik. Samantala, dinalaw ni Dean ang puntod ng kanyang ina, umiiyak habang inaalala ito. Sa gabi ng prom, nanunood lang ng TV si Dean sa bahay nang tanungin siya ng kanyang ama kung gusto ba niyang isuot ang coat papunta sa party. Dumating naman si Emma sa prom kasama ang kanyang kapatid.
Inihatid siya ni Liz sa isang sorpresa, at nakita niyang nakatayo si Dean sa ulan, naghihintay sa kanya. Bumalik sa isip ni Emma ang mga alaala sa isla, kaya't lumabas siya at nilapitan si Dean. Muling nagkita ang dalawa at naghalikan, muling pinatunayan ang kanilang kaligayahan. Doon nagtatapos ang kwento.